Panalo na naman ang Boston Celtics laban sa Dallas Mavericks at ngayon nga ay 2 panalo na lang ang kanilang kailangan para sila ang maging NBA champion ngayong 2024. Ang laro ay nagtapos sa score na 105-98. Pero ano ang ginawa ng Boston dito para makakuha ulit ng panalo? Unang rason ay si Jrue Holiday. Kung sa Game 1 si Kristaps Porzingis ang nagpakitang gilas, ngayon naman ang dating Bucks na si Jrue Holiday. Bihira maging aggressive si Holiday sa scoring pero ipinakita niya ito ngayon sa Game 2. Nakascore siya ng 26 points na walang turnover. Kilala si Jrue Holiday bilang isang defensive player pero this time ipinakita niya na siya ay maaasahan din sa scoring. So hindi lang si Brown at Tatum ang kailangan problemahin ng Mavericks. Marami silang player na kayang mag-step up at hindi nila kailangan umasa sa kanilang star players. Nagpakita din ng magandang depensa ang Boston Celtics, lalo na nung muntik nang makahabol ang Dallas sa fourth quarter. Pero dahil sa hustle play na ipinakita ni Brown at Derek White, napigilan nila si PJ Washington na makascore na possible sana na magresulta sa one-possession game. On the other hand, maganda pa rin ang nilaro ni Luka Doncic kahit meron itong 8 turnovers, kaya sinisisi niya ang kanyang sarili na dahilan ng pagkatalo ng Dallas. Nakascore si Luka ng 32 points, 11 rebounds, and 11 assists. Nagawa niya yan kahit hindi siya completely healthy at may iniinda sa kanyang chest and legs. Sa Game 2, struggle pa din ang 3-point shooting ng Mavericks na naglalaro lang sa 23%. 4 ang naipasok na 3 points ni Doncic, pero ang buong team 2 lang. Hindi pa rin maramdaman ang presence ni Kyrie Irving. Nakascore lang siya ng 16 points. Although sa team ng Boston, hindi masyadong nakakascore si Jason Tatum, malamig pa rin ang mga kamay nito na merong 6 for 22 shooting. Pero kahit ganon, hindi man maganda ang scoring nito, malaki pa din ang nakontribute niya sa team at nakapagbigay ng 12 assists, 18 points, and 9 rebounds. Ano kaya ang gagawin ng Dallas para makabalik pa sila sa series na ito?